You know? Hi guys, welcome back again to my vlog, and for today's video, magpupulot tayo ng seashell or slash maghukay tayo ng seashell. Gawa ng pa-summer na dito at low tide na, so yun, bumaba na yung dagat. At pwede na tayo dito magpulot or maghukay ng seashell. Last day nga ng Golden Week at niyaya ako ng senpai ko para pumunta dito at pagpulot ng seashell. Naalala ko pa tuloy nung bata pa ako, sinasama ko ng lola ko, kasama din yung mga ate ko na pumupunta sa ilog kapag low tide at kumukuha rin kami ng ganito. Napakatagal na noon, kaya ito, sa Shiburi, long time no see tayo nakapag ganito. Past 12 na nga at ito napansin namin na talagang low tide na, makikita mo na talaga yung pinaka ground ng dagat. At hindi lang yun, ang nakakagulat pa napakaraming tao dito para kumuha ng seashell. May mga magkakaibigan, may mga mag-ama, may pamilya, may mga magtropa. At sabi sa akin ng senpai ko, talagang ito daw yung pinaka banding nila kapag ganitong season. Napagandang banding nga naman niya kasi may enjoy mo siya at the same time may pang-ulam ka nga naman. Ito din yung nakikita ko na napakagandang banding din, no? Lalo na kung pamilya kayo. Nagkataon na napakahaba ng bakasyon, kaya the best moment. At eto nga, nakuha pa tayo ng isda, di ko alam ang tawag dito. Ito yata yung puffer fish, hindi ko alam, no? Hindi ko sure kung ano yung tawag dito. At kung di ako nagkakamali, ito din yata yung isda na may lason. Nakatuwa lang nga lang kasi napakatagal ko na talaga nagawa tong ganito na magpulot ng seashell. At syempre salamat sa senpai natin at sinama niya tayo dito. Sa totoo niya, napakaganda ng panahon kasi makulimlim. Buti na nga lang, walang sikat ang araw, kaya kung hindi, sunburn tayo nito. At ito nahuli nating isda, di natin alam kung anong trip niya sa buhay at bakit ganito siya lumangoy. Buhay pa naman nung nahuli natin siya, pero ito mukhang stress na ngayon. Trip niya yata yung kanta ni Sarah G na ikot-ikot lang. At ito naman si Tata ngayon, no? Gambaro siya sa pagkuha ng seashell. Tingin ko sa area niya, yun yung pinakamaraming seashell. Meron din dito sa area namin, pero tingin ko mas marami yun dun sa kanya. At ito naman ang ating mga nakuha. Sa totoo niyan, proud na ako sa sarili ko kasi napakarami ko nakuha. Nakita ko rin kasi yung iba na talagang konti lang ang kanila. At ito naman yung iba, kung papansin natin, kahit malayo, ato pa rin sila sa paghukay ng seashell. Gumuwi na pala kami dyan ng senpai ko, pero wala kami masyado na hukay. Kaya nagbalik kami ng spot, kaya medyo nakarami-rami kami. Kung napansin nyo kanina hanggang ngayon napakarami ng hukay, kaya kapag ikaw ay nahuli-huli ngayon, wala ka na talaga makukuha. May mga nakita nga pala kami mga Vietnamese, may mga Chinese, so syempre majority dyan ng mga Hapon. Yung iba naman tingin ko kanina pa kaya may mga pauwi na rin. Pero yung iba halos kakaumpisa pa lang. Pansin ko rin sa mga bata ay nag-enjoy talaga sila kapag nakakahukay na sila. Ito naman si Tatang may dala pang timba. Yun no, nakaspot tayo ng isa. Yes sir! Grabe, ang puputi ba talaga? Kaya minsan okay din na pumupunta dito. May makikita at makikita ka talaga. Ito naman si Senpai, pasimple-simple lang yan. At ito sa area naman na to, napakarami talaga nila. Sa gilid nga bahayan talaga, kaya yun. Tingin ko itong mga nandito malapit lang din yung bahay nila. Pare sa akin na umabot pa ako ng 525,600 minutes sa pagbabay para makaabot dito. Yan, may mga nahuli na tayo kaya petiks na lang muna. Hindi ko naman din agad maubos to ng isang kain lang. At ito naman ang senpai natin, gambaro talaga siya. Seryosong seryoso. Kasi sa area na to, marami nga din naman talaga. Hindi lang tao, syempre may mga nakikijoin din. Isa pa sa nakakatuwa napakalinaw din talaga ng tubig. Share lang guys, kasi yung mga beaches dito sa Japan walang entrance. I mean, walang entrance fee. Pero dito, pwede namang maligo, pero mas maganda kung sa ibang spot kasi mas maganda sa iba. Yun do, buhay na buhay yung mga nahuli natin. At ito naman si nanay, no? Gambaro siya para nagti-treasure hunting lang. And itong spot na pinuntahan natin ay nasa ilalim siya ng tulay. Luma na nga itong tulay, pero tingnan nyo, napaka-solid.